Pinalayas, ninakawan ng pera para sa gamot. Habang nag-aagaw buhay si Salve sa gitna ng bagyo, nagpapakasarap sa mainit na kama, ang asawang binigyan niya ng sariling atay, kasama ang kabit nitong gahaman. Walang silbi ang asawang may cancer. Duro ni Ramon. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Mula sa putik, babangon ng isang tagapagmana para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang bagyong tinawag nilang basura? Pinalayas. Ninakawan ng nag-iisang pag-asa para mabuhay. Habang nag-aagaw hininga si Salve sa gitna ng walang awang bagyo, malwalhating nagpapakasarap ang asawang binigyan niya ng sariling atay, kasama ang kabit nitong walang kaluluwa. Isang pabigat lamang ang tingin nila sa asawang sinira ng sakit. Ngunit hindi sa putikan nagtatapos ang kanyang kwento. Mula sa pagiging basahan, babangon ang isang makapangyarihang tagapagmana upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang pagbabalik ng babaeng pinatay nila sa ulan? Sancia Velasco, 150,000 piso para sa isang gintong kwintas na may diamante. Binasa yun ng isipan ni Salve habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng kanilang maliit na kwarto, kaharap ang nabuksang latang alkansiya na matagal niyang itinago sa ilalim ng kama. Wala na ang mga nakatiklop na perang papel na basa ng kanyang pawis. Wala na ang nag-iisang pag-asa niyang makapagpagamot sa kumakalat na kanser sa kanyang katawan. Ang tanging natira ay ang lukot na resibong iyon na nahulog mula sa bulsa ng pantalon ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi habang pinupunasan niya ang sariwang dugo na inubo niya kanina sa lumang lababo. Ang mga kamay niyang nakahawak sa resibo ay puno ng mga turok ng karayom at magagaspang na kalyo. Magdamag siyang nanahin ng mga isusuot ng ibang tao, tinitiis ang tila mga patalim na sumusugat sa kanyang tiyan, umaasang madadagdagan pa ang pandugtong sa kanyang buhay. Ngunit ang perang pinaghirapan niya ay naging palamuti lamang sa leeg ng ibang babae. Parang pinipiga ang kanyang lalamunan, nanlamig ang kanyang buong katawan habang nabibitawan niya ang kapiraso ng papel. Paano nagawang nakawin ng lalaking binigyan niya ng sariling atay ang huling piraso ng kanyang buhay? Ang pinto ng kanilang bahay ay bumukas nang malakas kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin ng parating na bagyo. Pumasok si Ramon na may suot ng ngiting hindi para kay Salve, kundi para sa babaeng nakakapit sa kanyang braso. Si Sancia. Suot nito ang makinang na kwintas na nakasulat sa resibo, masayang nagpapaypay habang nakatingin sa paligid ng may halong pandidiri. Nang makita ni Ramon ang asawang nakaluhod sa sahig at hawak ang resibo, nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng matinding pagkainis. Bakit nangingialam ka ng mga gamit ko, Salve? Wala ka na bang ibang magawa kundi ang magmukhang kawawa diyan? Bulyaw ni Ramon, walang bahid ng awa sa boses. Nanginginig ang mga binti ni Salve nang pilitin niyang tumayo. Tiningnan niya ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang kalusugan, at ng mismong bahagi ng kanyang katawan. Pera ko iyan, Ramon. Pera ko para sa pagpapatsemo ko. Bakit mo kinuha? Paano na ako? Garalgal at halos walang boses na tanong ni Salve. Pumalukip-kip si Sancia at umikot ang mga mata. My God, Ramon! Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Puro drama lang ang alam ng asawa mo. Akala mo naman kung magkano ang kinuha mo. Pabigat na nga sa buhay, madamot pa. Hindi man lang pinagtanggol ni Ramon si Salve. Sa halip, lumapit ito at matapang na tiningnan ang namumutla niyang asawa. Pabigat ka na, Salve. Tingnan mo ngayang sarili mo. Butot balat ka na at walang kwenta. Mamamatay ka rin naman dahil sa sakit mo, ibigay mo na sa amin ang pera. Gagamitin namin ni Sancia sa negosyo para umasenso kami. Huwag mo nang ipagdamot ang bagay na hindi mo na mapapakinabangan. Tila isang matalim na kutsilyo ang ibinaon ng paulit-ulit sa dibdib ni Salve. Ang sakit ng kanser ay walang sinabi sa sakit
ng mga salitang nanggaling sa bibig ng kanyang asawa. Sinubukan niyang lumapit upang bawiin ang kwintas, ngunit itinulak siya ni Sancha pabalik. Sa matinding galit, kinuha ni Sancha ang mga bagong tahing damit na maayos na nakatupi sa ibabaw ng makina. Ang mga damit na pinagpuyatan ni Salve habang umuubo ng dugo. Inihagis ito ni Sancha palabas sa kalsada kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Diyan ka nababagay, Salve, sa basurahan. Wala nang silbi ang mga basahan mo at wala na ring silbi ang presensya mo dito. Ako na ang kailangan ni Ramon ngayon, hindi ang isang kalansay na hinihintay na lang mamatay. Matalim na wika ni Sancha. Tumakbo palabas si Salve. Pilit na sinasagip ang mga damit na ngayon ay nababalot na ng putik. Basang-basa ang kanyang payat na katawan sa malamig na ulan. Lumingon siya kay Ramon, lumuhod sa putikan at nagmakaawa. Ramon, parang awa mo na. Huwag mo naman akong itapon ng ganito. Asawa mo ako. Noong nag-aagaw buhay ka. Dahil sa sakit sa atay, hindi kita iniwan. Ibinigay ko ang kalahati ng atay ko, mabuhay ka lang. Huwag mo naman akong hayaang mamatay dito sa labas. Ngunit ang puso ng lalaki ay kasing lamig ng hanging humahampas sa kanila. Lumapit si Ramon hindi para tulungan siya, kundi para sipain ang mga kamay ni Salve na nakakapit sa kanyang binti. Ikinasa niya ang pinto at malamig na nagwika. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Pero hindi ko kayang bayaran yon ng sarili kong kaligayahan. Mabulok ka diyan sa ulan, Salve. Sumara ang pinto at naiwan si Salve sa labas na nilalamon ng madilim at walang awang gabi. Napahiga siya sa malamig na semento. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Sa gitna ng putikan, inabot ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang pirasong sinulid mula sa paborito niyang damit na kanyang tinahi. Pilit itong niyayakap sa kanyang dibdib habang ramdam niya ang pag-alis ng init sa kanyang katawan. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Iniisip kung ito na ba ang kanyang huling hininga, kung ang ulan na bumabasa sa kanyang mukha ang siyang tanging iiyak para sa kanyang paglisan. Subalit, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang nakabulagtang katawan. Ang lamig at hapdi ng ulan na bumugbog sa katawan ni Salve ay unti-unting napalitan ng isang patuloy at maindayog na ingay mula sa isang makinaryang nagdudugtong ng buhay. Dahan-dahang iminulat ni Salve ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanyang paningin, kasabay ng pamilyar na amoy ng gamot na nagpabigat sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matalim na kirot ang gumapang mula sa kanyang tagiliran. Ito ang peklat ng kanyang pinakadakilang sakripisyo, ang bahagi ng kanyang atay na ibinigay niya kay Ramon, na ngayon ay tila isang sumpa na patuloy na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Mas masakit pa ito kaysa sa mismong kanser na unti-unting umuubos sa kanya. Sa mga sandaling iyon ng labis na kalungkutan, hiniling niya na sana ay hindi na lamang siya nagising. Sana ay kinain na lamang siya ng dilim sa kalsada upang matapos na ang kanyang paghihirap. Isang anino ang lumapit sa kanyang higaan. Isang lalaking may maamong mukha at seryosong mga mata ang maingat na nagpupunas ang natuyong putik sa kanyang pisngi gamit ang isang maligamgam na tuwalya. Walang pandidiri sa kanyang mga galaw, kundi isang tahimik at malalim na pag-aalala. Si Dr. Santiago Rivas, siya ang taong huminto sa gitna ng unos upang pulutin ang babaeng itinapon na parang basura ng sarili nitong asawa. Mahinahon siyang kinausap ng doktor, ipinapaliwanag ang kalagayan ng kanyang katawan at ang kanser na nasa unang yugto pa lamang. Ang bawat salita ay binibigkas ni Santiago ng may matinding pag-iingat, tila ayaw nitong makadagdag sa bigat na dinadala ng pasyente. Ngunit ang isip ni Salve ay lumilipad pabalik sa malamig na ulan sa mga mapang-aping salita ni na Ramon at Sancha.
Dahil sa matinding takot at pighati, hindi niya namalayang nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamay hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Napansin ito ni Santiago. Imbes na pilitin siyang magsalita, marahan itong inabot ang nanginginig na mga kamay ni Salve. Isa-isang binuksan ni Santiago ang kanyang mga daliri na naninigas sa lamig at takot at ipinatong doon ang isang mainit at malambot na tuwalya. Ang simpleng hawak na yon ay nagdala ng isang hindi pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan sa pusong matagal ng pinagkaitan ng kalinga at pagpapahalaga. Ibinaling ni Salve ang kanyang mukha patungo sa bintana kung saan makikita ang maaliwalas na sikat ng araw, isang malaking kabaligtaran sa pighati ng kanyang nararamdaman. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha, bumabagsak sa puting unan nang walang anumang hikbi. Pinagmamasdan lamang siya ni Santiago mula sa gilid ng higaan. Sa mga mata ng doktor ay may namumuong lungkot na tila may malalim na pinaghuhugutan. Isang lumang sugat na muling nasaling nang makita niya ang paghihirap ng isang babaeng lumalaban sa kanser. May isang lihim na nakabaon sa puso ng doktor na nag-uudyok sa kanyang iligtas si Salve sa anumang paraan. Ang tahimik na pagdadalamhati sa loob ng kwarto ay nahinto ng umilaw at mabilis na yumanig ang isang lumang telepono mula sa loob ng basang bag ni Salve na nakapatong sa maliit na mesa. Maging ang doktor ay napatingin sa maliwanag na screen na nagpapakita ng isang pangalan, si Ramon. Ang asawang nagtaboy sa kanya patungo sa kamatayan ay tumatawag. Napatitig si Salve sa umiilaw na telepono. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang manikip habang ang kanyang mga daliri ay muling nanginig sa halo-halong takot at pangungulila. Sasagutin ba niya ito upang magmakaawa muli sa lalaking dumurog sa kanyang buong pagkatao? Ang nanginginig na daliri ni Salve ay dahan-dahang dumampi sa umiilaw na screen ng telepono. Bitbit ang isang katiting at marupok na pag-asa na baka sakaling binabagabag ng konsensya ang kanyang asawa. Baka sakaling hinahanap siya nito pagkatapos ng malupit na bagyo. Inilapit niya ang malamig na aparato sa kanyang tainga. Pumipigil ng hininga. Ramon! Garalgal at halos paos na usal ni Salve. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa luhang muling nagbabadya. Sa kabilang dulo ng linya, walang bakas ng pag-aalala o kahit anong uri ng pagkaawa. Ang sumalubong sa kanya ay ang malamig at nagmamadaling tinig ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Mabuti naman at may sumagot. Akala ko kailangan ko pang maghanap sa mga morgue para lang papirmahin ka sa annulment papers natin. Ipadadala ko ang mga dokumento sa ospital kung nasaan ka man ngayon. Pirmahan mo agad dahil kailangan na naming magpakasal ni Sansha. Nakasalalay dito ang paglago ng bago naming negosyo. Tila isang malaking bato ang dumagan sa dibdib ni Salve, pumipiga sa kanyang mga baga hanggang sa hindi na siya makahinga. Hindi nito tinanong kung nilalamig ba siya, kung kumain na ba siya, o kung mabubuhay pa ba siya. Ang tanging mahalaga rito ay ang kalayaan nito upang tuluyan ng angkinin ang perang ninakaw mula sa kanyang pagpapagamot. Bago pa man makasagot si Salve upang ipagtanggol ang kanyang sarili, inagaw ng ibang tao ang telepono sa kabilang linya. Sumunod na narinig ni Salve ang matinis at mapang-uyam na pananalita ni Sansha. My God, Salve, huwag mo nang paikutin ang sitwasyon para magmukha kang kawawa. Ginagawa mo lang kaming masama sa paningin ng iba. Ibinigay na namin sa iyo ang kalayaan mo, kaya huwag ka nang maging pabigat. Tanggapin mo na lang na wala ka ng silbi kay Ramon. Pirmahan mo ang papeles kung may natitira ka pang delikadeza. Tuluyang pinatay ng kabilang linya ang tawag. Ibinaon ni Salve ang kanyang mukha sa puting unan. Pilit na itinatago ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang matinding sakit na nararamdaman niya ay hindi na dahil sa cancer, kundi sa pagkawasak ng ilusyon ng pag-ibig na matagal niyang pinanghawakan. Ang atay na ibinigay niya upang dugtungan ng buhay ni Ramon ay tumitibok ngayon sa loob ng isang lalaking walang puso.
Isang walang boses na paghikbi ang umuga sa kanyang payat na balikat habang patuloy na umaagos ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Isang mainit na kamay ang marahang umabot sa teleponong mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri. Kinuha ito ni Dr. Santiago Rivas. Walang pag-aalinlangang pinatay ng doktor ang makina ng aparato upang tuluyan na itong magdilim at hindi na muling makapanakit pa. Matagal na pinagmasdan ni Santiago ang kaawa-awang babae. Ang kanyang panga ay nagtagis sa matinding galit para sa mga taong gumawa nito kay Salve. At sa kanyang dibdib ay umusbong ang isang matinding pagnanasang protektahan ito. Tumayo si Santiago at nagtimpla ng isang mainit na inumin. Ang manipis na usok na nagmumula sa tasa ay nagdala ng nakakapayapang halimuyak ng chamomile tea sa loob ng malamig na kwarto. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama at maingat na inalalayan si Salve na umupo. Ipinaharap niya ang mainit na tasa sa mga palad ni Salve upang magbigay ng init sa nanlalamig nitong katawan. Walang binitawang mga salitang nagbibigay ng peking pag-asa si Santiago. Sa halip, marahan niyang inilapit ang kanyang sarili at hinayaang ipatong ni Salve ang pagod nitong ulo sa kanyang malapad na balikat. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng napakaraming taon ng panliliit at pagtitiis, naramdaman ni Salve ang isang dalisay na pakiramdam ng pagiging ligtas. Ang tahimik na presensya ng doktor ay naging isang matibay na kanlungan na hindi siya huhusgahan o itataboy. Sa kabilang banda, hindi napansin ng dalawa na nang ilipat ng isang nurse ang basang bag ni Salve sa isang silya malapit sa pintuan kanina. May isang maliit na bagay na nahulog mula rito. Isa itong lumang panyo na gawa sa mamahaling tela. Maingat na nilabhan at iningatan sa loob ng maraming taon. Nakaburda sa gilid nito ang isang magandang letrang M na may gintong sinulid. Sa labas ng kwarto, isang matandang babaeng may tindig na sumasalamin sa mataas na antas sa lipunan ang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Si Madam Sorilda. Papunta sana siya sa opisina ng direktor nang biglang mapahinto ang kanyang mga paa. Napako ang kanyang paningin sa kapiraso ng tela na nakalapag sa sahig malapit sa pintuan ng kwarto ni Salve. Dahan-dahang yumuko ang matanda. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay matinding nanginig nang maabot niya ang panyo. Nang makita niya ang pamilyar na burda, nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang pag-akyat ng dugo sa kanyang dibdib. Tila ba natagpuan ang isang multo mula sa nakaraang 20 taon na niyang hinahanap. Ang pinto ng kwarto ay marahang itinulak papasok. Isang ginang na nababalot ng kagandahan at kapangyarihan ang dahan-dahang humakbang palapit sa kama. Puno ng luha ang mga mata ni Madam Sorilda habang nakatitig sa natutulog na mukha ni Salve. Mahigpit niyang hawak ang panyong may burdang letrang M. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda ay nagpapahiwatig ng 20 taong pangungulila, tila isang napakahabang paglalakbay na sa wakas ay narating na ang dulo. Nang idilat ni Salve ang kanyang mga mata dahil sa bigat ng presensya sa loob ng silid, isang stranghera ang sumalubong sa kanyang paningin. Kumunot ang noo ni Salve. Naramdaman niya ang kaba sa pagtitig ng babaeng walang tigil sa pagluha. Nanginginig ang mga kamay ni Sorilda nang ilahad niya ang lumang panyo. Nakilala agad ito ni Salve. Iyon ang kapiraso ng telang palagi niyang daladala mula pa sa bahay ampunan. Ang kaisa-isang bagay na hindi niya binitawan kahit noong itaboy siya sa ulan. Kinuha ni Sorilda mula sa kanyang mamahaling bag ang isa pang panyo. Magkaparehong magkapareho, maging ang ginamit na gintong sinulid sa burda. 20 taon, garalgal na wika ni Sorilda, ang mga luha ay patuloy na nag-uunahan sa kanyang mga pisngi. 20 taon kitang hinanap, ang panyong iyan, ang kaisa-isang naiwan ng kapatid ko, bago siya pumanaw at bago ka nawala sa amin sa gitna ng isang malaking trahedya. Namutla si Salve at umurong ang kanyang dila. Ang buong buhay niya, naniwala siyang isa siyang basurang walang pinagmulan, isang babaeng walang halaga,
kaya madaling itapon ng sariling asawa. Bago pa siya makapagproseso ng mga katanungan, bumukas muli ang pinto at pumasok si Dr. Santiago Rivas. May hawak siyang isang selyadong sobre. Tiningnan ng doktor si Salve ng may punong-punong pag-unawa at init bago niya ibinaling ang paningin kay Sorilda. Dumating na po ang resulta ng mabilisang DNA test na ipinagawa ninyo kagabi, Madam Sorilda. Ibinigay ng doktor ang papel. Marahang tumango si Santiago kay Salve, isang tahimik na pagpapahiwatig na handa siyang umalalay anuman ang mangyari. Binasa ni Sorilda ang nilalaman ng papel. Ang kanyang mga balikat ay nanghina dahil sa labis na kagalakan at kaluwagan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit si Salve, isang yakap na nagpadama ng init ng isang tunay na pamilya na matagal nang pinagkaitan sa babaeng may sakit. Ikaw nga, ikaw ang pamangkin ko, ikaw si Maria Clara Montefalco. Natigilan si Salve. Ang pangalang yon ay tila isang estrangherong damit na inilagay sa kanyang katawan. Kinuha ni Sorilda ang kanyang mga kamay. Nakita ng bilyonarya ang mga kalyo at maliliit na sugat mula sa libu-libong turok ng karayom sa pananahi. Sa halip na mandiri, yumuko ang matanda at marahang hinalikan ang bawat magaspang na daliri ni Salve. Ang luhang pumatak mula kay Sorilda ay tila naghugas sa mga sugat ng nakaraan, isang pagtanggap na hindi nakabase sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi sa kung sino siya. Habang yakap-yakap ang kanyang tiyahin, isang katanungan ang gumapang sa isipan ni Salve. Ang mga Montefalco ang nagmamay-ari ng ospital na ito at ng marami pang establishmento sa buong probinsya. Kung gayon, paano nakuha ng kabit ng asawa niya na si Sancia ang mataas na posisyon bilang head of operations dito? Anong uri ng panlilinlang ang ginamit ng babaeng yon upang makapasok sa kaharian ng kanyang pamilya? Ang madamdaming tagpo ay unti-unting nabaling sa liwanag na nagmumula sa telebisyon sa loob ng kwarto. Isang balita sa showbiz at negosyo ang ipinapalabas. Naroon sina Ramon at Sancia, parehong nakangiti at suot ang pinakamagarbong mga damit, napapalibutan ng mga mamamahayag. Ipinagmamalaki nila ang pagbubukas ng isang malaking linya ng kasuotan gamit ang pera na ayon sa kanila ay pinaghirapan nilang ipunin. Nanlaki ang mga mata ni Salve. Ang mga disenyong ipinapakita sa screen, ang mga hugis, ang mga burda, at ang mga kulay ay ang mismong mga damit na pinagpuyatan at iginuhit niya ng ilang taon habang umuubo ng dugo. Ninakaw ni na Ramon ang kanyang pera, ang kanyang kalusugan, at ngayon, maging ang bunga ng kanyang mga pangarap. Tumingin si Santiago kay Salve, naghihintay ng paghagulhol mula sa pasyente, ngunit walang luhang lumabas. Ang mga mata ng babaeng minsan nang nagmakaawa sa putikan ay napalitan ng isang malamig at matalim na titig. Nakatuon ang kanyang paningin sa mukha ng mga taong sumira sa kanya, habang ang mga daliri niya ay unti-unting humigpit sa pagkakahawak sa mamahaling panyo ng mga Montefalco. Tumayo si Salve sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang silid sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas upang hawakan ang sariling buhok. Sa bawat pagdaan ng kanyang mga daliri, tila mga tuyong dahon na nalalagas ang mga itim na hibla, bumabagsak ng walang ingay sa malamig na sahig. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay tila malalim na balon ng pighati. Hinawakan niya ang isang kumpol ng buhok na naiwan sa kanyang palad, at doon ay hindi na niya napigilan ang paghina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang bawat hininga ay tila isang matalim na tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang pisikal na anyo na dati ay puno ng buhay, kahit pagod sa pananahi, ay unti-unti nang nilalamon ng gamot na pilit ding nagliligtas sa kanya. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay nagdala ng pamilyar na bango ng kalinisan at malasakit. Pumasok si Dr. Santiago Rivas at agad na nahinto ang kanyang mga hakbang nang makita ang sitwasyon ni Salve.
Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Sa halip, lumapit siya ng may matinding pag-iingat. Tila ba ang bawat galaw niya ay isang paraan upang hindi na madagdagan ang pagkabasag ng babaeng nasa harap niya. Nakita ni Santiago ang mga luha ni Salve na pumatak sa mga nalagas na buhok at naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso na hindi maipaliwanag ng medisina. Kumuha si Santiago ng isang malinis at mainit na tuwalya. Marahan siyang lumapit sa likuran ni Salve at sa isang napakaingat na paraan, binalot niya ang ulo ng babae. Ang init ng tuwalya ay tila isang yakap na nagpatahimik sa nanginginig na balikat ni Salve. Umupo ang doktor sa tabi niya sa sahig. Hindi iniintindihan ang kanyang malinis na uniforme. Sa katahimikan ng kwarto, tanging ang malalim at mabigat na paghinga ni Salve ang maririnig. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang ibinaba ni Salve ang kanyang pagod na ulo sa balikat ni Santiago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang ang init ng balikat ng lalaki ang maging sandigan niya sa gitna ng unos ng chemotherapy. Walang anumang mali siya, tanging ang dalisay na koneksyon ng dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa gitna ng sakit. Naramdaman ni Salve ang marahang paghaplos ni Santiago sa kanyang kamay, isang tahimik na pangako na hindi siya mag-isang lalaban sa dilim. Pumasok si Madam Surilda pagkalipas ng ilang sandali, dala ang mga masusustansyang pagkain. Nakita niya ang dalawa at sandaling napahinto, isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito napalitan ng seryosong ekspresyon. Lumapit siya sa kanyang pamangkin at hinawakan ang pisngi nito. Maria Clara, handa na ang lahat ng mga abogado natin. Gusto mo na bang simulan ang pagganti sa kanila? Gusto mo na bang bawiin ang lahat ng ninakaw ni na Ramon? Tumingin si Salve sa kanyang tiyahin. Pagkatapos ay kay Santiago na mataman ding nakikinig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Umiling siya ng dahan-dahan. Gagaling muna ako, tita, para sa sarili ko. Ayokong humarap sa kanila na bitbit ang galit na ito bilang tanging dahilan ng paghinga ko. Gusto kong bumangon dahil mahal ko ang buhay na ibinigay ninyo sa akin. Ang determinasyon sa kanyang boses ay tila isang bagong binhi na sumisibol sa gitna ng tuyot na lupa. Alam ni Salve na bago niya harapin ang mundong nanakit sa kanya, kailangan muna niyang buuin ang kanyang sariling pagkatao na winakasan ng mga maling tao. Subalit ang katahimikan ng kanilang gabi ay muling nabulabog nang pumasok ang isang nurse, dala ang isang mamahaling puting sobre na iniwan sa information desk para sa pasyenteng nasa kwartong yon. Inabot ito ni Surilda at binuksan. Nanigas ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. Isang imbitasyon sa kasal, isang marangya at magarbo na seremonya ni na Ramon Echevarria at Sancha Velasco. Nagaganapin sa mismong simbahan kung saan nangako si Ramon ng katapatan kay Salve noon. Ang petsa ay sa susunod na buwan, sa araw kung kailan ipagdiriwang sana nila ni Ramon ang kanilang ika-10 anibersaryo. Hinawakan ni Salve ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang puso ay tila muling piniga. Tinitigan niya ang mga pangalan ng taong nagnakaw ng kanyang buhay, habang ang anino ng bagyo sa labas ng bintana ay tila nagbabadya ng isang mas malaking paghaharap. Sa ilalim ng mainit na tuwalya na binalot ni Santiago sa kanya, naramdaman ni Salve ang paghigpit ng kanyang kamao sa imbitasyong papel. Nilalamukot ang bawat salitang nakasulat doon. Ang bawat paghampas ng bakal sa kampana ng lumang simbahan ay naglalabas ng tunog na tila humihiwa sa mahalumigmig na hangin ng hapon. Sa loob ng marangyang katedral, ang amoy ng libu-libong sariwang bulaklak ay humahalo sa usok ng insenso. Nakatayo si Ramon sa harap ng dambana, suot ang isang mamahaling terno, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon at kaba. Sa kanyang tabi, si Sancia ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mahabang belo ay tila isang mapuputing alon na humahaplos sa pulang alpombra. Ito ang mismong simbahan
kung saan nangako si Ramon ng walang hanggang pag-ibig kay Salve. 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa araw na ito, ang mga pangakong iyon ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin at kinalimutan. Sa gilid ng dambana, si Corazon, ang biyena ni Salve, ay halos hindi mapakali sa tuwa. Hinahaplos-haplos niya ang gintong hikaw na bigay ni Sancia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagahaman habang pinagmamasdan ang bawat diamante sa kwintas ng bagong asawa ng kanyang anak. Sabi ko na nga ba, Ramon, dito ka nababagay sa isang babaeng may class at yaman. Hindi doon sa tuyot na treasure na yon. Bulong ni Corazon sa kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay nagniningning sa kasiyahan na tila ba nakatagpo siya ng isang malaking kayamanan. Para sa kanya, ang damdamin at katapatan ay walang halaga kung ihahambing sa kinang ng ginto at kapangyarihan. Sa labas ng simbahan, sa ilalim ng isang madilim at malungkot na langit, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakahinto sa malayo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nababalot ng elegansya. Suot ni Salve ang isang mahabang itim na coat na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang manipis na belo mula sa kanyang elegante na sombrero. Wala nang bakas ng dumi o putik sa kanyang katawan. Wala na ang babaeng nagmakaawa sa ulan. Nakatayo siya sa malayo, pinagmamasdan ng bawat panauhing pumapasok sa simbahan na tila ba nanonood lamang siya ng isang dula na wala na siyang pakialam. Isang malapad na payong ang dahan-dahang bumukas sa ibabaw ng kanyang ulo. Inilalayo siya sa maliliit na patak ng ulan na nagsisimulang bumagsak. Si Dr. Santiago Rivas ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang kabilang kamay ay marahang nakahawak sa siko ni Salve upang alalayan ito. Nararamdaman ni Salve ang init na nagmumula sa presensya ng doktor, isang tahimik na lakas na nagbibigay sa kanya ng katatagan upang hindi muling mawasak. Tumingin si Santiago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit at isang uri ng paghanga na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Gusto mo na bang pumasok? O gusto mo nang umalis? Mahinahong tanong ni Santiago. Umiling si Salve ng dahan-dahan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pintuan ng simbahan kung saan narinig niya ang masayang tawanan ng mga tao sa loob. Nandito lang ako para magpaalam sa huling pagkakataon, Dok. Wika ni Salve. Ang kanyang boses ay malamig at payapa. Wala nang bakas ng pait o galit. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at tinitigan ang kanyang lumang wedding ring. Isang manipis at gas-gas na ginto na unti-unti nang nagkukulay itim dahil sa tagal at sa hirap ng kanyang pinagdaanan. Ito ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa lalaking nasa loob ng simbahang yon. Sa isang marahang galaw, hinubad ni Salve ang singsing. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahang binitawan sa ibabaw ng imburnal sa gilid ng kalsada. Ang bawat pagtama ng singsing sa bakal hanggang sa tuluyan itong lamunin ng madilim na tubig ay tila naging huling tibok ng puso ni Salve para kay Ramon. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang naglaho kasabay ng pagkawala ng gintong iyon. Humarap siya kay Santiago at inalok ang kanyang braso. Tara na po, tapos na ang huling kabanata ng buhay ni Salve. Hinawakan ni Santiago ang braso ni Salve at dahan-dahan silang naglakad pabalik sa sasakyan. Sa bawat hakbang nila palayo sa simbahan, tila ba naglalakad si Salve patungo sa isang bagong mundo kung saan ang sakit ay hindi na siya kayang abutin. Nang makasakay na sila sa loob, tumingin si Salve sa kanyang tiyahin na si Sorilda na naghihintay sa loob ng sasakyan. Tita, simula sa araw na ito, huwag niyo na po akong tatawaging Salve. Ibaon na natin ang pangalang yon kasama ng ulan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong determinasyon. Ako na si Maria Clara Montefalco at handa na akong bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa harap ng katedral.
iniiwan ang masayang pagdiriwang ni Ramon at Sansha. Habang lumalayo sila, ang imahe ng simbahan sa rearview mirror ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa gitna ng makapal na hamog ng hapon. Isang panibagong katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Isang katahimikang hindi na puno ng takot, kundi ng isang mapanganib at malamig na plano para sa kinabukasan. Isang taon ang matulin na lumipas. Tila isang panaginip na dahan-dahang nagkaroon ng kulay at buhay. Sa loob ng malawak at modernong opisina ng Montefalco Foundation sa Cebu, ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa malalaking bintanang salamin. Nagbibigay ng liwanag sa isang babaeng nakatayo ng may buong pagtitiwala. Si Maria Clara Montefalco ay malayo na sa anino ni Salve. Wala na ang pamumutla sa kanyang mga pisngi. Wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Suot ang isang disenyong terno na yakap ang kanyang maayos na pangangatawan. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng tunog ng awtoridad at kapayapaan. Ang kanyang buhok ay muling kumapal at nagniningning. Tila ba bawat hibla nito ay nagpapatunay ng kanyang muling pagsilang mula sa abo ng nakaraan. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang pamilyar na init sa loob ng silid. Pumasok si Doktor Santiago Rivas, bit-bit ang isang tasang kape na naglalabas ng manipis na usok at nakakapang-akit na samyo. Huminto siya sandali sa may pintuan, pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata ni Santiago ay puno ng isang uri ng paghanga na higit pa sa pagkakaibigan. Sa loob ng isang taon ng pagsasama sa bawat hakbang ng pagpapagaling, nakita niya kung paano binuo ni Maria Clara ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Para kay Santiago, si Maria Clara ang pinakamagandang obra na nakita niya sa buong buhay niya. Masyado ka na namang seryoso sa mga papeles na yan. Mahinahong puna ni Santiago habang inilalapag ang kape sa mesa. Ang kanyang tinig ay may kasamang malambot na himig na tila ba isang haplos sa pandinig ni Maria Clara. Lumingon si Maria Clara at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan nating siguraduhin na bawat sentimo ng foundation ay nakakarating sa mga pasyenteng walang pambayad, Doc. Ayokong may matulad sa akin na kailangang magmakaawa sa ulan para lang mabuhay. Hinawakan ni Maria Clara ang tasa, nararamdaman ang init na dumadaloy sa kanyang mga daliri, habang ang titig ni Santiago ay nanatiling nakatitig sa kanya ng may lihim na pagsuyo. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay naputol ng isang mabilis na pag-untog ng mga daliri sa pintuang narinig. Pumasok ang sekretarya ni Maria Clara, kasunod ang isang babaeng nakayuko at nanginginig ang mga balikat. Suot nito ang uniforme ng isang nurse, ngunit ang kanyang hitsura ay tila ba galing sa isang matinding gulo. Siya si Nurse Celine. Nang iangat niya ang kanyang mukha, tumambad ang mga mata na puno ng takot at pagod. Tila ba hinahabol siya ng isang masamang panaginip. Miss Montefalco, ma'am, please tulungan niyo po ako. Halos pabulong na pagsamo ni Celine habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa sahig. Pinaupo ni Maria Clara si Celine at inabutan ito ng baso ng tubig. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng nurse, unt-unting nabubuo ang isang madilim na katotohanan. Ikinuwento ni Selene kung paano siya siniraan, pinagbintangan sa isang krimen na hindi niya ginawa, at tuluyang pinatalsik ni Sansha Velasco sa ospital ng mga Montefalco. Ginamit siya ni Sansha upang pagtakpan ng malaking pandaraya sa mga medical insurance funds at pagkuha ng pera mula sa pondo ng mga mahihirap na pasyente. Pinagbantaan niya rin po ang pamilya ko kung magsasalita ako. Wala po akong matakbuhan. Hikbi ni Celine. Naramdaman ni Maria Clara ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang galit na nagmumula sa kawalang katarungan. Tumayo siya at lumapit kay Celine. Marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi ka na mag-iisa, Celine. Dito sa foundation protektado ka
At sisiguraduhin nating ang lahat ng ebidensyang hawak mo ay magiging mitsa ng pagbagsak ng mga taong nagnanakaw sa mga may sakit. Isang tahimik na pagtango ang ibinigay ni Santiago kay Maria Clara, isang pagsang-ayon na handa siyang sumuporta sa laban na ito. Inabot ni Celine mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pulang aparato, isang flash drive na nanginginig niyang inilapag sa mesa. Nandito po ang lahat ng kopya ng mga peking records na pinalit ni Sancha. Itinago ko po ito para sa kaligtasan ko. Tinitigan ni Maria Clara ang flash drive. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa papalapit na katarungan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng telepono sa ibabaw ng mesa ay naging mitsa ng isang bagong tensyon. Inabot ito ni Maria Clara. Ang balita mula sa Board of Directors ay malinaw. Ang ospital ng mga Montefalco ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa maling pamamalakad ni Sancha at kailangan nila ng isang bagong major investor upang hindi ito tuluyang magsara. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria Clara habang nakatingin sa tapat na mga mata ni Santiago. Ang oras ng pagtatago sa anino ay tapos na. Ang pagkakataong hinihintay niya upang muling harapin ang mga taong dumurog sa kanya ay narito na sa kanyang mga kamay. Ang tanging katanungan na lamang ay kung handa na ba sina Ramon at Sancha sa pagbabalik ng multo ng kanilang nakaraan. Ang tensyon sa loob ng opisina ng ospital ay kasing bigat ng makapal na ulap bago ang isang malakas na unos. Si Ramon ay nakasubsob sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binabasa ang mga pulang numero sa mga ulat ng pananalapi. Ang negosyong itinayo nila ni Sancha gamit ang ninakaw na pera mula kay Salve ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay namumutla at pinagpapawisan. Bakas ang kawalan ng kakayahan at takot sa bawat malalim na buntong hininga. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga pinagkakautangan ang unti-unting pagguho ng kanilang marangyang pamumuhay. Sa gitna ng katahimikan, ang malakas na pagbagsak ng mga folder sa lamesa ay nagpalingon kay Ramon. Nakatayo si Sancha sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit habang sinisigawan ng isang empleyado na hindi mahanap ang tamang dokumento. Umalis ka sa harap ko, wala kayong kwenta. Ayusin niyo ang lahat dahil darating na ang bilyonaryang investor na magliligtas sa atin. Bulyaw ni Sancha. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamataas na pilit itinatago ang desperasyon. Lumingon siya kay Ramon at binitawan ang mga mapanirang salita. At ikaw naman Ramon, itigil mo ang pagmumukhang talunan diyan. Ayusin mo ang sarili mo dahil ito na lang ang huling pagkakataon natin. Huwag mong ipakita sa investor na pakiramdam mo ay isa kang mahina. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isa pang problema sa anyo ni Corazon, ang ina ni Ramon. Pumasok ang matanda na may suot na mga alahas, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ramon, anak, kailangan ko ng pera para sa pambayad sa credit card ko. At yung ikaw na gusto ko, hindi mo pa binibili. Pagsamo ni Corazon, tila ba wala siyang pakialam sa krisis na kinakaharap ng kanyang anak. Ngunit bago pa man makasagot si Ramon, humarang na si Sancha. Wala kaming pera para sa luho mo, Corazon. Umalis ka dito dahil may mahalaga kaming bisita. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Ang matinding sigaw ni Sancha ay naging mitsa ng isang mainit na sagutan, kung saan ang alyansang nabuo sa pagkagahaman ay nagsimulang mabitak at gumuho. Samantala, sa labas ng gusali, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng entrance ng ospital. Sa loob ng sasakyang iyon, ang katahimikan ay napakapayapa at puno ng kapangyarihan. Nakaupo si Maria Clara. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay sumasalamin sa yaman at dignidad na hindi na kailanman muling maaabot
ng mga taong nanakit sa kanya. Sa kanyang tabi, si Dr. Santiago Rivas ay tahimik na nagmamasid. Ramdam ng doktor ang malakas na pintig ng kaba at determinasyon na nagmumula kay Maria Clara. Dahan-dahang inabot ni Santiago ang kamay ni Maria Clara at marahan itong pinisil. Isang tahimik na paraan ng pagsasabi na anuman ang mangyari sa loob ng silid na yon, hindi siya aalis sa kanyang tabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria Clara. Isang pasasalamat sa lalaking minahal ang kanyang mga sugat bago pa man ito tuluyang maghilom. Handa ka na ba? Mahinahong tanong ni Santiago. Huminga ng malalim si Maria Clara. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa pinto ng ospital. Isang buong buhay ko itong pinaghandaan, Dok. Panahon na para ipakita sa kanila na ang basurang itinapon nila sa ulan ay nagbabalik na ngayon bilang kanilang katapusan. Ang pintuan ng sasakyan ay dahan-dahang ibinukas ng isang tauhan. Ang unang lumitaw sa paningin ng mga taong naghihintay sa labi ay ang isang pares ng mamahaling sapatos na nagniningning sa ilalim ng ilaw. Iyon ang sapatos na kasing halaga ng lahat ng sakripisyong tiniis ni Salve. At ang tunog ng bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay tila ba isang babala ng paparating na paghatol. Habang naglalakad si Maria Clara papasok, ang hangin ay tila ba nagdala ng isang pamilyar na amoy ng pabango. Isang amoy na minsang naging bahagi ng buhay ni Ramon. Ngunit ngayon ay puno na ng awtoridad at distansya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit walang sino man ang nakakilala sa babaeng minsang nilunod nila sa pighati. Ang loob ng boardroom ng Montefalco Hospital ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mahinang tunog ng aircon ang nagpapaalala na may buhay pa sa loob ng silid. Sina Ramon at Sancha ay nakatayo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nakayuko bilang pagpapakita ng huwad na paggalang sa bagong investor na inaasahan nilang magliligtas sa kanila mula sa kahihiyan. Nang bumukas ang malaking pinto, isang bango ng mamahaling pabango ang agad na sumakop sa bawat sulok ng silid. Isang amoy na pamilyar kay Ramon, ngunit tila ba may halong misteryo at kapangyarihan. Pumasok ang isang babae na ang tindig ay kasing tigas ng diamante. Nakasuot siya ng itim na sunglasses. Itinatago ang kanyang mga mata habang ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila ba isang ritual ng pagtatapos para sa mga taong nasa harap niya. Dahan-dahang umikot ang upuan sa dulo ng lamesa kung saan naupo ang investor. Sa isang napakaingat at eleganteng galaw, itinaas ng babae ang kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang sunglasses. Tumambad ang mukha ni Maria Clara Montefalco. Ang mga kamay ni Ramon ay nagsimulang manginig nang hindi makontrol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa gitna ng unos. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na tumakbo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nabaon sa semento. Salve? Halos pabulong na usal ni Ramon. Ang kanyang tinig ay garalgal at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Isang matinis at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sancha, na bagaman halata ang kaba sa kanyang mga mata, ay piniling maging matapang. This is impossible. Ramon, huwag kang magpaskam sa babaeng ito. She's an impostor. Patay na si Salve. Namatay siya sa kalsada. You're just a look-alike, aren't you? Paano ka nakapasok dito at nagpanggap na bilyonaryong investor? Sigaw ni Sancha. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang dinuduro si Maria Clara. Bago pa man makapagsalita si Maria Clara, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Madam Zorilda Montefalco. Kasunod ang mga abogado ng pamilya. Ang awtoridad na dala ng matanda ay sapat na upang patahimikin si Sancha. Manahimik ka, Sancha Velasco. Malamig na wika ni Zorilda. Ang babaeng nasa harap mo ay hindi impostor. Siya si Maria Clara Montefalco, ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Montefalco
na nawala sa amin ng 20 taon at siya rin ang babaeng muling binuo ang kanyang buhay pagkatapos ninyong itapon sa ulan. Inilapag ni Maria Clara ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat dokumento sa loob ay nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramon. Ang kanyang paningin ay malamig at walang anumang emosyon. Wala ng pag-ibig, wala ng pait, tanging katarungan. Nandito ako hindi para iligtas kayo. Panimula ni Maria Clara. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na tumatama sa dibdib ni Ramon. Nandito ako para sa pirmahan ng kontrata. Simula sa araw na ito, ang Montefalco Foundation ay nagmamay-ari na ng 60% ng lahat ng ari-arian ng ospital na ito. Ibig sabihin, ako na ang boss ninyo. Tumingin si Maria Clara kay Ramon mula ulo hanggang paa. Isang titig na nagparamdam sa lalaki na siya ay isang maliit na insekto na madaling tapakan. Wala nang salve na magmamakaawa sa iyo, Ramon. At wala na rin kayong ospital na pagtataguan ninyo ni Sansha. You're both just employees now, on probation. Ang mukha ni Sansha ay hindi na maipinta sa tindi ng kahihiyan at puot. Hindi niya matanggap na ang babaeng minsang nilait niya at tinawag na basahan ay ngayon ang may-ari ng kanyang kinabukasan. Dahil sa matinding bugso ng damdamin, nawalan ng kontrol si Sansia. Mabilis siyang sumugod patungo kay Maria Clara. Ang kanyang kamay ay nakataas at nakahanda para sa isang marahas na sampal. You bitch! Sinisira mo ang buhay namin! Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Sansha sa mukha ni Maria Clara, isang matigas na kamay, ang mabilis na humarang at mahigpit na humawak sa braso ng kontrabida. Si Dr. Santiago Rivas ay nakatayo sa tabi ni Maria Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at proteksyon. Ang higpit ng hawak ni Santiago ay sapat na upang mapadaing si Sansha sa sakit. Huwag mong susubukan na hawakan siya. Banta ni Santiago, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tapos na ang panunupil ninyo sa kanya. At simula ngayon, kailangan ninyong matutong lumuhod sa harap ng babaeng sinubukan ninyong patayin. Ang bawat piraso ng mamahaling florera na tumama sa pader ay nagkalat sa sahig ng mansyon. Tila ba sumasalamin sa pira-pirasong pangarap ni Ramon at Sansha. Sa loob ng silid na dati ay puno ng tawanan at pagpaplano ng masamang balak, ang hangin ngayon ay mabigat at puno ng puot. Si Sansha ay hindi na magkandamayaw sa galit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi na sila ang may-ari ng ospital. Ang bawat bagay na kanyang mahawakan ay kanyang ibinabato. Pilit na inilalabas ang siklab ng damdamin na tila ba sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Kasalanan mo ito, Ramon. Kung hindi ka naging hinhin sa paghawak sa asawa mo noon, hindi sana tayo humantong sa ganito. Sigaw ni Sansha, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Lumingon siya kay Ramon na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga kamay nito ay nakatakip sa kanyang mukha. Ako pa ang sisisihin mo? Ganti ni Ramon. Ang kanyang tinig ay paos at puno ng pagsisisi na huli na para maramdaman. Ikaw ang nagsabi sa akin na palayasin siya. Ikaw ang kumuha ng pera niya. Ngayon, tignan mo ang ginawa mo. Binuhay mo ang isang halimaw na kikitil sa atin. Ang takot sa mukha ni Ramon ay kitang-kita. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko tila ba pasan-pasan niya ang buong mundo. Ang dating pag-ibig na nagbuklod sa kanila, sa kasalanan, ay ngayon ay nauwi sa panunumbat at pagkamuhi. Pumasok si Corazon, ang ina ni Ramon, na ang mga mata ay puno ng pagkagahaman. Ramon, anak, huwag na kayong mag-away. Siguradong may paraan pa. Iyong mga alahas ko, kailangan ko ng pambayad sa sanglaan. Sansia, baka naman pwedeng... Hindi natapos ni Corazon ang kanyang sasabihin nang mabilis na lumapit si Sansha at isang mabilis na dapo ng palad ang nag-iwan ng pulang bakas
sa pisngi ng matanda. Ang sakit ng sampal ay nagpatulala kay Corazon. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang mukha, habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Wala na kaming pera, matanda ka. Dahil sa inyong dalawa, mawawala ang lahat sa akin. Bulyaw ni Sancha, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang alyansang binuo nila sa gitna ng kasakiman ay tuluyan ng gumuho. Iniiwan silang magkakaharap sa gitna ng kanilang sariling impyerno. Samantala, sa loob ng isang tahimik at eleganteng opisina, si Maria Clara ay nakaupo malapit sa bintana. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang bawat hininga niya ay payapa, malayo sa ingay at gulo ng nakaraan. Si Santiago ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa sandalan ng upuan ni Maria Clara. Ang presensya ng doktor ay tila ba isang mainit na kumot na nagbibigay ng kaligtasan sa gitna ng malamig na gabi. Walang kailangang sabihin dahil ang bawat sulyap at haplos ay sapat na upang iparamdam ang isang pag-ibig na naghihintay at nanggagamot. Ang katahimikan ay nahinto nang pumasok ang isang tauhan upang sabihing may isang taong nagpipilit na makita si Maria Clara sa ibaba. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Ramon. Ang kanyang hitsura ay tiyak na hindi na katulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pighati. Ang kanyang mga balat ay tila ba unti-unting naninilaw. Mabilis siyang lumapit at biglang lumuhod sa harap ni Maria Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng damit ng kanyang dating asawa. Salve, Maria Clara, patawarin mo ako. Hikbi ni Ramon. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa sahig. Nagawa ko lang yon dahil natakot ako. Pero ikaw pa rin ang asawa ko, hindi ba? Pamilya tayo. Huwag mo namang hayaang mawala ang lahat sa amin. Alam kong mabuti ang puso mo. Maawa ka sa amin, Salve. Hinamit ni Ramon ang bawat salitang alam niyang makakapagpalambot sa puso ng babaeng minsang sumamba sa kanya. Ginamit niya ang bawat alaala ng kanilang nakaraan upang muling manipulahin ang damdamin ni Maria Clara. Nanatiling tahimik si Maria Clara. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan nang walang anumang galit o pagmamahal. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumayo, hinahayaan ng kamay ni Ramon na mahulog sa sahig. Ang asawang tinatawag mo, Ramon, ay matagal mo nang inilibing sa ulan noong gabing yon. Mahinahong wika ni Maria Clara. Ang bawat salita ay may bigat ng katarungan. Hindi mo kailangan ng awa ko. Ang kailangan mo ay harapin ang bawat bunga ng iyong mga desisyon. Tapos na ang panunupil mo sa damdamin ko. Mabilis na lumapit si Santiago at inalalayan si Maria Clara upang lumabas ng silid. Iniwan si Ramon na nakasubsob sa sahig at patuloy na umiiyak. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, ang tunog ng mabigat na pagbagsak ng katawan ni Ramon sa sahig ay nagpalingon sa kanila. Ang lalaki ay namimilipit na sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan matatagpuan ang atay na minsang ibinigay ni Salve sa kanya. Ang kanyang pag-ubo ay may kasama ng dugo at ang kulay ng kanyang balat ay tila ba mas naging dilaw pa sa ilalim ng ilaw ng opisina. Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Cebu ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na tila ba mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga rosas ay humahalo sa tunog ng mahinhin at banayad na musika mula sa mga biolin. Sa gitna ng karamihan, si Sancha ay pilit na naglalakad nang may taas noo. Suot ang isang kulay pulang gown na tila ba sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Bagaman ang kanyang mga ari-arian ay unti-unti nang kinukuha ng bangko, pinili pa rin niyang dumalo sa charity gala na ito upang panindigan ang kanyang pagbabalat kayo sa harap ng mataas na lipunan. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mga panauhin, pilit na naghahanap ng mga koneksyong maaari pa niyang gamitin upang isalba ang kanyang bumabagsak na dangal.
Tignan mo sila, Ramon. Bulong ni Sancha sa kanyang sarili habang pilit nang umingiti sa mga dumadaan. Akala nila ay natalo na tayo, pero ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang reyna ng ospital na ito. Hindi niya alam na sa likod ng kanyang mga ngiti, ang bawat tao sa loob ng bulwagan ay may kanya-kanyang bulong tungkol sa balitang nalulugi na ang Montefalco Hospital sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang lahat ng atensyon ay biglang nabaling sa malaking hagdanan nang ianunsyo ng MC ang pagdating ng panauhing pandangal. Isang katahimikan ang bumalot sa buong paligid nang lumitaw si Maria Clara Montefalco. Ang kanyang suot na asul na gown ay tila ba kinuha mula sa kailaliman ng karagatan, nagniningning sa bawat galaw niya. Ang kanyang bawat hakbang pababa ng hagdan ay puno ng katatagan at dignidad, malayo sa imahe ng babaeng minsang nilait at itinaboy ni na Sancha. Sa kanyang tabi, si Dr. Santiago Rivas ay nakatayo ng may buong pagmamalaki. Ang kanyang kamay ay marahang nakasuporta sa likuran ni Maria Clara. Umakyat si Maria Clara sa entablado sa gitna ng masigabong pagtanggap ng mga panauhin. Sa halip na magbigay ng isang karaniwang pasasalamat, nanatili siyang tahimik at tinitigan ang bawat tao, lalo na si Sancha na nasa harapan at tila ba handang muling magsabog ng lason. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maria Clara bago siya nagsalita sa mikropono. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi na susukat sa ningning ng ating mga kasuotan, kundi sa katapatan ng ating mga puso. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi, nais ko sanang ipakita sa inyo ang tunay na kalagayan ng serbisyong ibinibigay ng ating ospital sa mga mahihirap nating kababayan. Sa isang mabilis na senyas ni Maria Clara, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang umilaw. Hindi mga larawan ng kawanggawa ang lumitaw, kundi ang mga dokumentong nagmula sa flash drive ni Nurse Celine. Ang mga peking medical records, ang mga listahan ng mga pondong ninakaw mula sa medical insurance ng mga pasyente, at ang mga pirma ni Sancha Velasco na nagpapatunay ng kanyang pandaraya ay malinaw na nakabalandra sa harap ng lahat. Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay tila ba isang sampal ng katotohanan na nagpatahimik sa buong silid. Nataranta si Sancha. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Mabilis siyang sumugod patungo sa entablado, pilit na tinutulak ang mga tao upang maabot ang projector at patayin ito. Sinungaling! Fake news ang lahat ng ito. Pakana lang ito ng impostor na yan para sirain ako. Sigaw ni Sancha, ang kanyang tinig ay naging paos at matinis dahil sa matinding desperasyon. Ngunit sa halip na awa, ang sumalubong sa kanya ay ang mapanghusgang mga titig at mahihinang tawanan ng mga taong dati ay kalaro niya sa kapangyarihan. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nalubog sa putikan ng kahihiyan sa harap ng buong lipunan ng Cebu. Ang dahan-dahang pagpasok ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ay nagdulot ng panibagong tensyon. Lumapit sila kay Sancha na ngayon ay nanginginig na sa gitna ng entablado. Sa harap ng lahat, ang mga bakal na posas ay marahang idinampi sa mga kamay ni Sancha, isang tunog ng katarungan na matagal nang hinintay ni Maria Clara. Sancha Velasco, inaaresto ka namin sa kasong estafa, pagnanakaw ng pondo ng gobyerno at falsification of public documents. Malamig na pahayag ng opisyal. Tinitigan ni Maria Clara si Sancha sa huling pagkakataon. Walang bakas ng saya sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Nang magsisigaw si Sancha habang kinakaladkad palabas ng mga pulis, dahan-dahang tumalikod si Maria Clara. Ayaw na niyang marinig ang boses na minsang pumatay sa kanyang kaluluwa. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Nurse Selene na nakangiti habang lumuluha. Isang pasasalamat na sa wakas ay nalinis na rin ang kanyang pangalan. Lumapit si Santiago kay Maria Clara at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad ng doktor ay tila ba nagbigay ng huling piraso ng kapayapaan sa kanyang puso.
Ngunit bago pa man sila tuluyang makababa ng entablado, ang mabilis na pagdating ng isang empleyado ng ospital ang nagpabago sa hangin. Humihingal ito at ang mukha ay puno ng takot. Miss Montefalco, si Dr. Santiago. Kailangan niyo pong pumunta sa ospital ngayon din. Pagsamo ng empleyado. Si Ramon Echevarria, nasa critical condition na po siya. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumibigay at paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Salve. Wala na pong oras. Napatitig si Maria Clara kay Santiago. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Habang ang buong bulwagan ay nagkakagulo pa rin sa pag-aresto kay Sancia, ang anino ng nakaraan ay muling tumawag sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Ang bawat hakbang ni Maria Clara sa pasilyo ng intensive care unit ay tila ba isang paglalakbay pabalik sa madidilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay nagdala ng mga alaala ng kanyang sariling paghihirap. Noong siya ang nakahiga sa puting kama, umaasang may darating na sasagip sa kanya. Ngunit ngayon, siya ay nakatayo ng matuwid. Ang bawat disenyo ng kanyang suot ay nagpapatunay ng kanyang tagumpay, habang ang taong sumira sa kanya ay ang siyang nag-agaw buhay sa loob ng salaming silid. Ang bawat pag-ilaw at ang regular na tunog ng mga aparatong nagbabantay sa tibok ng puso ni Ramon ay tila ba nagbibigay ng kakaibang bigat sa dibdib ni Maria Clara. Bago pa man niya marating ang pinto ng kwarto, isang figura ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Si Corazon, ang kanyang dating biyenan, ay biglang lumuhod sa harap ni Maria Clara. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang mga paa ni Maria Clara. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng desperasyon. Maria Clara, "Salve anak, parang awa mo na," hikbi ni Corazon. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi na maintindihan. "Ikaw lang ang pag-asa ni Ramon," sabi ng mga doktor. "Kailangan niya ng panibagong liver transplant dahil bumibigay na ang dati mong ibinigay sa kanya. Pamilya tayo, diba? Diba? Kahit ano pang nangyari, asawa mo pa rin siya. Huwag mo namang hayaang mamatay ang kaisa-isa kong anak. Utang na loob, Salve, magmakaawa ka sa mga doktor o ibigay mo uli ang bahagi mo para mabuhay siya." Naramdaman ni Maria Clara ang pamilyar na paninikip ng lalamunan, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding inis sa naririnig na mga salitang pamilya at utang na loob. Ang mga ito ang mismong mga kadenang ginamit ni Ramon upang abusuhin ang kanyang kabutihan noon. Isang matinding kurot sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang wisyo. Si Dr. Santiago Rivas ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang balikat, nagbibigay ng init at lakas na hindi nanghihingi ng kapalit. Tiningnan siya ni Santiago ng may malalim na pag-unawa. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt, Maria Clara. Kahit ano ang desisyon mo, nasa likod mo ako. Nandito tayo para tapusin ang kwentong ito sa paraang gusto mo." Mahinahong wika ng doktor. Huminga ng malalim si Maria Clara at marahang inihakbang ang kanyang paa palayo sa pagkakahawak ni Corazon. Pumasok siya sa loob ng ECU. Ang katahimikan sa loob ay tila ba sumasakal sa bawat hininga. Nakita niya si Ramon na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubong nagpapanatili ng kanyang hininga. Ang dating matikas at mayabang na lalaki ay wala na. Ang nakahiga roon ay isang kalansay na naninilaw ang balat. Ang bawat pag-ubo ay may kasamang dugo na nagpapatunay ng unti-unting pagkabulok ng kanyang katawan mula sa loob. Ito ang batas ng tadhana. Ang karma na tila ba naging tapat na anino ng kanyang mga kasalanan. Nang maramdaman ni Ramon ang presensya sa tabi ng kanyang higaan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na puno ng pait at takot. Nang makita niya si Maria Clara, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang nanlalabong paningin. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Maria Clara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig
at tila ba mga tuyong sanga na naghahanap ng kakapitan. Sa Salve, patawarin mo ako. Pabulong na usal ni Ramon. Bawat salita ay tila ba kinuha ang huli niyang lakas. Nagkamali ako. Akala ko kayang palitan ni Sansya ang lahat, pero ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay ng ganito. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin muli. Tinitigan ni Maria Clara ang lalaking minsang naging mundo niya. Naalala niya ang bawat gabi ng pananahi, ang bawat sakit na tiniis niya para lamang mabuhay ito noon, at ang malamig na ulan na naging saksi sa kanyang pagkawasak nang itaboy siya nito. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa bintana ng IACU. Hindi na siya ang asawang martir na handang magpakamatay para sa isang taong walang utang na loob. Ang kanyang puso ay naging matatag, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang tunay na halaga. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Ramon na makikita sa monitor, na tila ba sumasabay sa kaba ng kanyang huling hiling. Ibinaling ni Maria Clara ang kanyang tingin kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag ng kapayapaan at katarungan. Ibinukan niya ang kanyang mga labi upang ibigay ang huling hatol na magpapasya sa tadhana ng lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng silid kung saan ang bawat hininga ay binabantayan ng mga makina, na natiling nakatayo si Maria Clara sa gilid ng higaan ni Ramon. Ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila, na tanging ang mahina at regular na pag-ilaw ng monitor ang nagbibigay ng buhay sa madilim na sulok. Tinitigan ni Maria Clara ang nanginginig na kamay ni Ramon na pilit umaabot sa kanya. Ang mga daliri nito ay tila mga tuyong sanga na naghahanap ng huling kakapitan bago tuluyang mabuwal. Sa bawat pag-ubo ni Ramon na may kasamang bakas ng dugo, nararamdaman ni Maria Clara ang pamilyar na kirot sa kanyang sariling tagiliran, ang peklat na iniwan ng kanyang dakilang sakripisyo. Salve, please! Halos pabulong na pagsamo ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha at pighati. Ibigay mo muli ang pagkakataon. Gusto ko pang bumawi sa'yo. Huwag mo akong iwan sa dilim na ito. Huminga ng malalim si Maria Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag ng kapayapaan, hindi ng puot. Dahan-dahan siyang umiling, isang galaw na nagpatahimik sa buong silid. Pinapatawad na kita, Ramon. Mahinahong simula ni Maria Clara. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng dignidad. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na ang puso ko sa pagdadala ng bigat ng nakaraan. Ngunit hindi na kita muling isasalba. Ang atay na nasa loob ng katawan mo, ang bahagi ng sarili ko na ibinigay ko sa iyo ng may buong pag-ibig, sumama na yon kay Salve nang mamatay siya sa gitna ng ulan noong gabing itinapon mo siya. Ang mga salitang yon ay tila ba naging huling hatol na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa ni Ramon. Nakita ni Maria Clara ang pagbagsak ng kamay ni Ramon sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagsisisi na huli na para itama. Wala nang galit sa puso ni Maria Clara. Tanging ang malalim na pagkilala sa kanyang sariling halaga na hindi na kailanman muling mayuyurakan ng sinuman. Paalam na, Ramon. Sa kabilang buhay, sana ay matutunan mong pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huling wika ni Maria Clara bago siya dahan-dahang tumalikod. Sa labas ng pinto, sinalubong siya ng malakas na paghikbi ni Corazon. Ang matanda ay muling sumubsob sa kanyang mga paa, nagmamakaawa at sumisigaw. Ngunit hindi na ito naging sapat upang patigilin ang mga hakbang ni Maria Clara. Ang bawat yapak niya palayo sa silid na yon ay tila ba nagtatanggal ng isa-isang kadena na matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya ang babaeng martir. Siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Dr. Santiago Rivas,
Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na paghanga at pag-unawa. Nang makalapit si Maria Clara, kinuha ni Santiago ang kanyang itim na coat at marahang isinuot ito sa mga balikat ng babae. Ang init ng tela at ang banayad na haplos ni Santiago sa kanyang siko ay naging huling sandigan na kailangan ni Maria Clara upang tuluyang makahinga ng maluwag. Tapos na, bulong ni Santiago, ang kanyang tinig ay tila ba isang awit ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa labasan ng ospital. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas sa pintuang salamin, ang tunog ng isang mahaba at tuwid na linya na lumabas sa monitor mula sa silid ni Ramon ay nagpahiwatig ng tuluyang paghinto ng kanyang paghinga. Ang monitor na dating nagpapakita ng bawat tibok ng puso ay naging isang patag na guhit na lamang, isang simbolo ng pagtatapos ng isang makasalanang buhay. Napahinto sandali si Maria Clara. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang huling bugso ng hangin na nagdala ng katahimikan sa kanyang buong pagkatao. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mainit na palad ni Santiago. Sa labas, ang ulan ay tumila na at ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil sa wakas, nahanap na niya ang liwanag sa loob ng kanyang sarili. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Tila ba isang mahabang taglamig na natunaw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa harap ng isang bagong gusali na may pinturang kasing puti ng mga ulap, ang lahat ay nababalot ng kagalakan at pag-asa. Si Maria Clara ay nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang isang simpleng puting bestido na nagbibigay diin sa kanyang maaliwalas na mukha. Ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay sumasalamin sa kanyang katatagan. Hawak niya ang isang gintong gunting at nang dahan-dahang humiwa ang matalim na talim nito sa pulang sutla na laso, isang malakas na palakpakan ang umalinggaw-ngaw mula sa mga panauhin. Ang malalakas na ilaw mula sa mga kamera ng media ay nagniningning na parang mga bituin, kinukuna ng bawat sandali ng pagbubukas ng Salve Cancer Treatment Center. Ang sentrong ito ay itinayo ni Maria Clara hindi lamang upang magbigay ng gamot, kundi upang maging kanlungan ng mga kababaihang nakaranas ng pait ng buhay at sakit. Ang bawat sulok ng pasilidad ay puno ng sining at liwanag, malayo sa malamig at madilim na atmosfera ng mga karaniwang ospital. Para kay Maria Clara, ang pangalang Salve ay hindi na simbolo ng pighati, kundi isang alaala ng katapangan na nagbunsod sa kanyang muling pagsilang. Mula sa gilid ng entablado, si Madam Sorilda ay nakatingin sa kanyang pamangkin na may mga matang nagniningning sa labis na pagmamalaki. Ang bawat luhang pumatak sa mga pisngi ng matanda ay puno ng kaligayahan. Nakikita niya sa tindig ni Maria Clara ang katatagan ng pamilya Montefalco, isang lider na marunong lumingon sa pinanggalingan. Lumapit si Sorilda at marahang hinaplos ang pisngi ni Maria Clara nang matapos ang seremonya. Ipagmamalaki ka ng iyong mga magulang, Maria Clara. Ginamit mo ang iyong mga peklat upang magbigay ng kagalingan sa iba. Mahinahong wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay may kasamang malambot na himig ng pagmamahal. Sa loob ng lobby, isang malaking telebisyon ang nagpapalabas ng balita sa hapon. Nakita ng mga tao ang imahe ni Sancha Velasco sa loob ng bilangguan. Ang kanyang dating nagniningning na kagandahan ay naglaho na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot habang nakikipag-away sa kanyang kapwa preso para sa isang pirasong tinapay. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nalanta sa loob ng malamig na rehas. Isang buhay na kasing pait ng mga kasalanang itinanim niya noon. Ito ang huling kabanata ng karma na tumama sa babaeng nagnakaw ng pangarap ng iba. Ang dahan-dahang paglapit ng isang pamilyar na bango ang nagpalingon kay Maria Clara. Si Dr. Santiago Rivas ay nakatayo sa kanyang likuran, bitbit ang isang simpleng palumpon
ng mga sariwang bulaklak na paborito ni Maria Clara. Ang mga mata ni Santiago ay hindi kailanman lumayo sa babaeng nasa kanyang harap. Isang titig na puno ng tapat na pagsuyo at malalim na pag-ibig. Wala nang kailangang patunayan pa ang doktor. Ang kanyang pananatili sa bawat chemotherapy, sa bawat pagluha, at sa bawat tagumpay ni Maria Clara ay sapat na upang iparamdam ang kanyang katapatan. Inabot ni Santiago ang mga bulaklak at marahang hinawakan ng kamay ni Maria Clara. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay nagdadala ng isang uri ng init na nagpapabilis sa pintig ng puso ng babae. Isang kilig na matagal nang hindi naramdaman ni Maria Clara. Isang damdaming malinis at ligtas. Congratulations, Maria Clara. You did it, bulong ni Santiago. Ang kanyang tinig ay tila ba isang musika sa pandinig ni Maria Clara. Ipinatong ni Maria Clara ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Santiago. Pinapakinggan ng regular at malakas na tibok ng puso ng lalaki. Sa loob ng yakap na yon, nahanap niya ang tunay na kapayapaan na hindi kailanman na ibigay ni Ramon. Ang bawat hininga niya ngayon ay puno ng pasasalamat sa tadhana na dinala siya sa gitna ng ulan upang makatagpo ang liwanag sa anyo ni Santiago. Hinawakan ni Santiago ang magkabilang pisngi ni Maria Clara at dahan-dahang iniharap ang mukha nito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may malalim na pangako. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang pag-iisa sa dulo ng bulwagan, may isang mahalagang bagay na ibinulong si Santiago sa tainga ni Maria Clara. Isang katanungan na nagpatigil sa mundo ng babae at nagpadama ng isang matinding kuryente ng saya sa kanyang buong pagkatao. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Cebu ay nagbibigay ng isang maringgal na kulay kahel at ginto sa buong kalangitan. Tila ba isang huling pagpupugay sa isang mahabang araw ng paglalakbay. Nakatayo si Maria Clara sa tabing dagat, pinapanood ang bawat alon na marahang humahalik sa kanyang mga paa. Ang bawat dampi ng tubig ay nagdadala ng lamig, na tila ba naghuhugas sa mga huling bakas ng pait mula sa kanyang nakaraan. Malayo na siya sa gabing yon sa gitna ng ulan. Malayo na sa babaeng walang boses na itinapon sa putikan. Hinaplos niya ang kanyang tagiliran, kung saan matatagpuan ang peklat ng kanyang dakilang sakripisyo. Ang bawat haplos niya ay hindi na puno ng pait, kundi ng pagtanggap na ang peklat na iyon ay isang medalya ng kanyang katatagan at muling pagsilang. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Wala nang galit sa kanyang dibdib para kina Ramon at Sansya. Pinatawad na niya sila, hindi dahil sa karapat-dapat sila sa kanyang awa, kundi dahil mas karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa kapayapaan. Ang galit ay isang kadenang matagal nang pinutol ni Maria Clara upang siya ay tuluyang makalipad ng malaya. Ang kanyang puso ay naging isang malinis na dalampasigan pagkatapos ng isang malakas na unos, tahimik, payapa, at muling puno ng bagong buhay. Nahanap na niya ang katarungan hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay ng masaya at makabuluhan. Naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang tabi. Inabot ni Santiago ang kanyang kamay, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may buong katapatan at lalim ng damdamin. Sa kanyang daliri ay nagniningning ang isang simpleng gintong singsing, ang simbolo ng katanungang ibinulong ni Santiago sa kanya noong nakaraang gabi na buong puso niyang sinagot ng pag-oo. Hindi ito isang singsing na sumasalamin sa pagmamay-ari o kontrol, kundi isang pangako ng pantay na pagsasama sa bawat hakbang ng hinaharap. Tiningnan ni Maria Clara ang lalaking minahal, ang kanyang mga peklat, bago pa man niya matutunang mahalin ang mga ito. At doon sa mga mata ni Santiago, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng katahimikan at tahanan. Ang bawat sulyap ng doktor ay tila ba isang gamot na tuluyang nagpahilom sa bawat sugat ng kanyang pagkatao. Hinarap ni Maria Clara ang hangin, ang kanyang mga mata,
ay nagniningning sa ilalim ng huling sikat ng araw. Ang kanyang tinig ay tila ba isang pabulong na mensahe na dala ng hangin para sa bawat babaeng nakakaranas ng pighati. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kadurog para sa iba. Nasusukat ito sa kung paano niya muling binubuo ang kanyang sarili ng may pagmamahal, dangal, at sapat na tapang upang sabihing tama na. Ang sakripisyo ay hindi dapat humantong sa pagkawala ng sariling pagkatao, kundi sa pagtuklas ng isang mas matatag na bersyon ng sarili na hindi na muling yuyurakan ng sinuman. Sa huling sandali ng hapon, lumingon si Maria Clara sa kanyang likuran. Sa kanyang gunita, nakita niya ang anino ng mahinang si Salve na nakatayo sa ulan. Ngumiti siya sa aninong iyon. Isang ngiti ng pasasalamat dahil ang sakit na tiniis ni Salve ang naging mitya ng lakas ni Maria Clara. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa pampang ni Santiago. Magkahawak kamay habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo. Ang ulan ay tapos na, ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. At sa wakas, ang babaeng minsang namatay sa dilim ay muling nabuhay sa ilalim ng pinakamaliwanag na bukas. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay nag-iiwan ng bakas na hindi na mabubura ng anumang unos dahil ang pag-ibig na nahanap niya ay ang pag-ibig na nagbibigay ng buhay, hindi ang pag-ibig na nagnanakaw nito.